Magandang araw mga lods. At ngayon, i-share ko lang sa inyo ang mga gamit ko na DIY at saka yung mga nabili kong mga gamit sa pagre-repair ng cellphone mga lods. So ito ang DIY na panghinang. Mura lang. So sa mga nagtitipid sa budget at gusto nyo mura lang, gumawa na kayo ng sarili nyong gawa mga lods, dahil mas masarap pa sa pakiramdam pag sarili mong gawa ang panghinang. Pero kung medyo tinatamad kang gumawa at gusto mo gagamitin na lang, ay bumili ka na. So ang halaga ng mga nabibiling T12 ay nasa mga 2,000 plus mga lods. Tingnan nyo naman na mabilis siyang uminit. Ang maximum niya na voltaheng i-apply ay 13 volts na dumadaloy ay 2 ampere. So wag nyo siyang papalampasin sa 13, kasi pag umabot siya ng mga 15 mga lods ay baka madaling masira ang heat element sa loob mga lods. Basic lang naman ang laman nito mga ka-electronics. So ang nabibiling buck converter sa loob, nabili ko lang siya ng halagang 189, halos 200 plus na, kasama ang shipping, kasama na yung kanyang voltage and ampere meter mga lods. So tapos tung pihitan niya na ginawa ko ay yun din mismong pihitan niya mga lods. So na-modified ko lang, ginamitan ko siya ng pihitan ng amplifier at kinabitan ko ng aluminum para kumapit at na-glue stick mga lods. Ang type ng kanyang potentiometer ay multi-turn potentiometer. So may nabibili naman na multi-turn potentiometer sa online mga lods, mas decent na. So dahil nagtitipid tayo ay na-modified na lang natin yung pihitan niya. Ang sumunod naman na DIY ko mga lods ay ang power supply. So basic din ang laman niya mga lods. Meron siyang buck converter din sa loob na katulad din sa ginawa nating panghinang. Ayan mga lods, yung pihitan niya ay ganun din, multi-turn potentiometer, na i-DIY ko lang din mga lods at na-modified. Tapos ang ginamit nating power supply ay ang 24 volts mga lods, 24 volts. Nabibili yan siya sa online, siguro mga nasa kulang-kulang 300 yan mga lods. Tapos yung buck converter ay 200. So siguro baka ang nagastos ko rito ay humigit kumulang 600 mga lods. Tapos yung box niya ay kinuha ko lang sa sirang LED TV na 14 inches mga lods. Makakapal kasi yung plastic niya sa loob. So ito ay nakaset sa 3 ampere mga lods. Dahil ang mga tinetest ko lang ay mga Bluetooth speaker, mga cellphone, pwede naman tong itaas sa pinakamataas na 10 ampere mga lods. O kaya dito umabot ng 15 ampere kung malakas ang power supply mo. And mga lods, maabot siya ng 5 ampere. So itaas pa natin ng sagad. Ayan, umabot siya ng 6 ampere mga lods. Taas pa natin. Ayan mga lods, taas pa natin din. Umabot na siya ng 8 ampere.
umabot siya ng 9 ampere. Dahil sobrang mainit na ay hindi ko na itataas mga lods dahil baka masira ang USB na connection dahil baka magbaga na mga lods. At sa mga nagtatanong kung regulated ba talaga ang voltage nito mga lods, masasabi ko na regulated talaga ang voltage nito dahil ito ay gumagamit ng IC na subok na mga lods. Halos kaparehas din to ng mga nabibiling mga power supply, hindi to nalalayo mga lods dahil may mga filter na rin to sa loob at mga pinapagana na siya ng mga pulse width modulation at ng mga coil para ma-regulate ang voltahe mga lods, kaya hindi masisira ang mga tinetest mo rito basta tama ang nai-apply mong voltahe mga lods. So ibinalik natin siya sa 3 ampere mga lods upang magamit ko sa mga Bluetooth speaker at cellphone. Dahil ang mga Bluetooth speaker lang naman ay kailangan ng halos mga milliampere lang ng current ang dumadaloy. So pwede natin siyang i-adjust sa mababang amperahe. So sa voltage naman mga lods ay madali lang i-adjust dahil malaki na yung pihitan. So itong tinetest ko ay mini driving light. So nagde-deliver siya ng 1.2 ampere. And mga lods, 1.2 ampere ang mini driving lights. So sa mga Bluetooth speaker naman ay itapat nyo lang sa 4.1 volts o 4 volts. Ganun din sa CP, basta itapat nyo lang sa 4 volts pag susubukan nyo i-boot o i-prompt para mabuhay at makikita nyo ang amperahe mga lods. So ang pinaka maximum niya mga lods ay 24 volts. So magandang meron ka nito mga lods. Kung wala kang budget ay pwede kang mag DIY dahil pag nasira ay madali mo lang itong ma-repair, hindi katulad ng mga nabibili na pag nasira ay minsan mahirap nang i-repair mga lods. So sa pag-repair ng mga electronic gadgets ay kailangan mo din ng tester mga lods. Dahil kung wala kang tester ay sobrang hirap mag-repair mga lods. So itong digital tester ay nabili ko ng halagang 1,200 sa Roon mga lods. So pwede naman yung mga budget meal na tester na mga nabibili sa Lazada, halagang 300 lang ay magagamit mo na at okay din naman mga lods. At yung mga ganitong tester naman mga lods ay hindi nalalayo sa mga branded. So yung reading niya ay malapit din mga lods. So kahit anong tester mo mga lods ay okay yun basta tama ang kanyang reading. At hindi pwedeng mawala din ang analog multimeter. Dahil ang digital at analog multimeter ay gamit na gamit mo din mga ka-electronics. Merong nagagawa ang analog multimeter na hindi kayang gawin ng digital multimeter. At meron din namang nagagawa ang digital multimeter na hindi kayang gawin ng analog multimeter. So mas maganda na meron kang dalawang multimeter na digital at analog mga ka-electronics. Itong analog na multimeter na to mga lods ay nabili ko lang ng 300 dahil ito ay imitation lang o may inang klaseng analog multimeter, ngunit
tama naman ang reading. At ang sumunod naman mga ka-electronics na gamit ay ang hot air mga lods. Ito ang gamit sa mga pagtanggal ng mga surface mount IC. Mas madaling gamitin ito mga lods pag sa mga surface mount IC. Kasi pag panghinang ay masisira mo lang ang mga pyesa mga lods. So itong hot air ay magandang gamitin sa mga surface mount katulad ng mga cellphone at mga board ng mga TV mga lods. So nabili ko to ng halagang 2,500 sa Raon. So may nabibili din naman sa online na mas mura yung mga gurdak mga lods. Meron ka lang na 1,500 ay makakabili ka na ng magandang hot air. At meron din ako nakitang halagang 2,500 ay may kasama ng panghinang at digital na siya mga lods. So itong nabili ko ay analog. So okay rin naman itong gamitin mga lods. Sanayan lang yan ng paggamit mga lods. At syempre mga lods, dapat meron din tayong standard na panghinang. Ito yung standard na panghinang na ginagamit ko na. Hindi na ako gumagamit nung panghinang ng mga radyo, yung tig 80 pesos. So ito na lang ang binili ko sa online, halagang 250 pesos ay makakabili ka na nito mga lods. Ito matagal ko nang gamit to, siguro mga nasa 4 years na. So kaya maitim na ang kanyang dulo. So napapalitan naman ang dulo niya ng tip. Tapos ito pang isang gamit ko pang charging pin mga lods. Magandang gamitin to mga lods dahil hindi basta-basta na pupudpud ang kanyang dulo. Dahil matigas ang kanyang dulo mga lods. So ang original na dulo nito ay madaling mapudpud. So bumili ako nung kulay itim mga lods na 5 piraso. Siguro halagang 120. Mayroon ka ng 5 pirasong tip. At hindi rin mawawala ang DIY isolation transformer natin mga lods. Dahil hindi tayo sanay gumawa sa live na kuryente ay gumawa tayo ng isolation transformer. Hindi siya direktang nakakonect sa 220 mga lods, pero kaya niyang magpaandar ng mga low power gadgets na isinasaksak sa 220. Hindi stable ang kanyang voltage mga lods. Pag nagsaksa ka ng panghinang ay bumababa dahil hindi stable ang kanyang voltahe. At ito namang kaululi ang nabili ko mga lods ay ang microscope na medyo mabigat sa bulsang microscope mga lods. Itong microscope ay nabili ko sa halagang 12,000 mga lods. Kasama na yung ilaw niya at yung kanyang Barlow lens sa ilalim mga lods para hindi magkaalikabok ang lens sa ilalim at para mapataas din ang kanyang clearance mga lods. Ayan mga lods, meron siyang mga pihitan ng focus. May mga pihitan siya mga lods. At sa unang paggamit mo nito ay medyo maninibago ka dahil nakakahilo mga lods. Meron din siyang kabitan ng digital camera. Pwede mo siyang ikabit sa monitor na malaki, sa TV pwede mga lods. Kaso medyo mahal din ang camera, halagang 5,000.
kaya talagang magagastusan ka dito. At meron pa tong bracket kung gusto mo yung namumove siya, meron siyang ginagamit na bracket na pwede mo siyang ilipat-lipat kahit saan, kahit maggawa ka ng mga TV mga lods. So tsaka na natin bibilin yun dahil tayo ay medyo kapos pa mga lods. Ito'y nabili lang natin dahil nag-ipon-ipon tayo ng paunti-unti mga lods.